As of this time, all the things that have been disclosed are still being subject of validation and evaluation by the law enforcement authorities. Mga revelasyon ni Julie Patidongan alias Totoy kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero kailangang isumite sa Department of Justice sa pamamagitan ng affidavit. Kaso laban kay Julie Patidongan alias Totoy, inihahanda na ni retired Lieutenant General Junel Istomo dahil sa pagdadawit sa kanyang pangalan sa kaso ng mga missing sabungeros. Remotely operated vehicle na gagamitin sa paghahanap ng mga labi ng missing sabungeros, sinubukan muna ng divers bago isabak sa aktwal na operasyon. 2015, kotse, tapos since na ano na daw ngayon, pwede na daw sa website yung LTO tracker, chinek po namin. Tapos yun, meron na naman. Tapos sinadya ko na dito. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute. So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices. Pero produce na lahat ng goods. Higit 5 milyong plaka ng mga bagong sasakyan, target ng maipadala at maipamahagi ng Land Transportation Office sa mga district office sa Setyembre. Merong konting pagbabago dahil yung ating ipinail at naipasa noong 18th Congress na resolution of both houses number 2 only covers the amendment to restrictive economic provisions. But this time around, the RBH1 includes the amendment to Article 1, which is the national territory. Panukala upang amyendahan ang economic provisions at Article 1 ng 1987 Constitution muling inihain sa Kamara. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi sapat ang mga revelasyon ng nagpapakilalang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero para makabuo at makapagsampa ng kaso laban sa mga pinangalanan niya sangkot umano sa pangyayari. Ayon sa Department of Justice, kailangang magsumite si Julie Patidongan alias Totoy ng sinumpaang salaysay. Handa rin ang DOJ na makipag-usap sa mga pamilya ng missing sabungeros na umatras na sa kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. He's still an accused in the case, although he is or he may be considered a whistleblower. Nananatiling akusado si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Ito ay sa kabila ng mga binitiwan niyang mabibigat na pahayag, kabilang na ang pag-ugnay sa ilang malalaking pangalan at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa krimen. Ayon sa Department of Justice, hanggang ngayon wala pa silang opisyal na hawak na sworn affidavit o sinumpaang salaysay ni Patidongan. Dagdag pa ni State Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, kailangang formal na manumpa ni alias Totoy para magamit ang kanyang mga pahayag sa mga inihaing reklamo o kaso. Kailangan din anyang idaan ang kanyang mga pahayag sa pagsusuri. As of this time, all the things that have been disclosed are still being subject of validation and evaluation by the law enforcement authorities. Samantala, tiniyak din ng DOJ na handa silang makipag-usap sa mga pamilya ng missing sabungeros na umatras na sa kaso. Sa dalawang kaso na naisampa sa Laguna at Maynila, lahat ng complainant ay umatras na. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng DOJ ang prosekusyon sa kaso, partikular sa aspetong kriminal. May impormasyon anya silang nakuha na handang makipagtulungan ng mga pamilya na umatras, bagamat wala pa namang formal na lumapit sa kanila. Walang makakapigil sa kanila na magbalik o kung may gusto sila na tawag nito, maging bahagi ulit ng kaso. Pero of course, that may be viewed with some siguro pag-iingat din. Kasi dyan na yung punto na nakipag-ayos sila. Kasama sa akusado si alias Totoy sa kasong naisampa sa Maynila, pero nabigyan ito ng pansamantalang kalayaan matapos makapagpiyansa kasama ng 5 pang kapwa mga akusado.
Hindi naman hawak ng DOJ ang case build-up kaugnay ng pagkakadawit ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon kay Fadulyon, ang pag-iimbestiga dito ay hawak ngayon ng Philippine National Police. What I know as of this time is that they're continually building up the case, trying to validate also information that is being provided or that was provided by alias Totoy. Samantala, tumanggi rin ang DOJ na magbigay ng impormasyon kung may ilan pang personalidad bukod kay Atong Ang na nadadawit din sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo ang paratang sa kanya ni Julie Patidongan alias Totoy na sangkot siya sa kaso na missing sa Bungeros. Maging ang mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police na pinangalanan ni alias Totoy ay mariinding itinanggi ang akusasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Hindi nagustuhan ng retired Lieutenant General, mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police ang paratang ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa press conference niya sa National Police Commission kahapon, isa-isa nitong pinangalanan ang mga umano'y pulis na sangkot sa kaso ng missing sa Bungero. Sa ipinadalang pahayag ni Lieutenant General Jonel Estomo, sinabi ng retiradong general na bagamat hangad niya na makamit ng pamilya ng biktima ang katarungan, mariin niyang iginigiit na wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero at dapat manaig ang katotohanan sa issue. Sinabi pa nito na handa siyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang pagkakataon. Mensahe ni Estomo kay Patidongan, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang kasong isasampa laban dito dahil sa paninira sa kanyang pangalan. Samantala, itinanggi din ang mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na may ranggong colonel hanggang corporal ang mga bintang ni alias Totoy. Anila, wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongeros at hindi na rin sila magbibigay ng komentaryo dahil wala pa silang natatanggap na formal na reklamo. Gayunman, handaan nila sila makipagtulungan sa isasagawang investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Kahapon, sinabi ni alias Totoy na ang mga naturang pulis ang tagakuha at tagaligpit sa mga nandarayang sa Bungero. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa Bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Idinawit din ito ang retired general na umano'y miyembro ng Alpha Group. Yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 milyon amad. Ang reklamong administratibo laban sa mga nabanggit na pulis ay naisampa na ni alias Totoy at ng mga kaanak ng biktima sa Napolcom kahapon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Senator Raffy Tulfo, pagkakataon na ito ng Vice Presidente upang idepensa ang kanyang sarili sa mga paratang laban sa kanya. Ito ang balita ni Asher Cadapat Jr. For now, sinasabi nga niya na inosente siya, so let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa Vice Presidente, kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Sinabi rin ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagamit o na-utilize na ng Office of the Vice President ang nasa 85.55% ng budget na inilaan sa kanila noong 2024. Batay sa accomplishment report ng OVP, as of December 31, 2024, nagamit nila ang nasa 1.7 billion pesos na pondo mula sa 2.08 billion pesos sa inilaan para sa kanilang opisina. Nasa 1.7 million din nila ang mga naging benepisyaryo ng iba't ibang programa ng OVP. Pinakamarami ang libreng sakay program na aabot sa higit 1 milyong individual. Ayon sa OVP, ang kanilang nakuhang utilization rate ay dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng iba't ibang socio-economic services. Makikita naman sa website ng OVP ang buong report ng paggastos ng pondo ng kanilang opisina sa 71 pages na accomplishment report. Muling inihain sa Kamara ngayong araw ang panukala para sa charter change o ang pagbabago sa ilang bahagi ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Nauna na itong binuhay ng nakaraang Kongreso ngunit sinalubong ng matinding debate at oposisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Merong konting pagbabago dahil yung ating i-final at naipasa noong 18th Congress na resolution of both houses number 2 only covers the amendment to restrictive economic provisions. But this time around, the RBH1 includes the amendment to Article 1, which is the national territory. Naniniwala ang ilang kongresista na may sapat pang panahon upang maamyendahan ang konstitusyon. Ito ang nagbunsod sa kanila para muling isulong sa Kongreso ang Resolution of Both Houses number 1 o RBH number 1. Layo nitong baguhin ng ilang bahagi ng 1987 Constitution ng Pilipinas, partikular ang tungkol sa national territory at mga probisyong pang-ekonomiya. Ngayong araw, inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang nasabing panukala. Ayon sa mambabatas, mahalagang maisama sa saligang batas ang Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mambabatas na ang mga ito ay malinaw ng kinikilala sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng desisyong pabor sa Pilipinas sa Hague Arbitral Tribunal noong 2016.
Sabi ng ating presidente, we will not give not even an inch of our territory. What we have right now is, an affirmation, and we just want to conform to the United Nations law on Convention of the Sea. Isaad na natin, i-enshrine na natin sa ating konstitusyon yung ipinanalo natin doon sa Hague. Paliwanag niya, hindi nabanggit ang EEZ at continental shelf sa kasalukuyang Article 1 ng konstitusyon. Kaya't nais ng resolusyong inihain ni Representative Garbin na linawin ang mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas batay sa modernong pandaigdigang pamantayan. Bukod dito, nais din ng mambabatas ang pagbago sa mga limitasyon sa foreign ownership sa natural resources, public utilities, education at mass media. Nilalayo nitong idagdag ang katagang unless otherwise provided by law upang bigyang laya ang Kongreso na iakma ang mga batas sa pangangailangan ng panahon. So itong provisions na to is already obsolete. This does not take into consideration our current economic, financial, and business climate. In fact, sa pag-aaral ng karamihan, sa dalubhasa, sa ekonomiya, ay tayo na lang, siguro yung ating constitution na lang, ang merong ganitong provision. Sa ating mga karatig bansa, wala na sila because they legislate the same. Meaning, their Congress was able to respond to the needs of time. Nilinaw ni Representative Garbin na ang RBH No. 1 ay hindi tatalakay sa mga political provision tulad ng pagpapalawig ng termino ng mga nahalal na opisyal na kadalasang pinangangambahan sa tuwing nababanggit ang charter change o CHA-CHA. Siguro kailangan lang ipaliwanag kung ano yung objeto. Kasi ang na-highlight pagdating sa charter change yung mga negatibo, minsan pananakot, pati na rin yung mga misinformation na patungkol sa politika. Bagamat ilang beses nang naipasa sa House of Representatives ang katulad na resolusyon sa nakaraang mga kongreso, palagi umano itong naisasantabi sa Senado. Kaya ngayong 20th Congress, umaasa siyang mabibigyan ito ng masusing pagtalakay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos na 2026 National Expenditure Program o NEP. Ito ay matapos ang cabinet meeting na ginanap kanina sa Malacanang. Ayon sa Budget Department, pinag-aralang mabuti ng Pangulo ang panukalang budget para matiyak na ito ay nakaayon sa mga programa at polisiya ng administrasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pangunahing layo ng panukalang budget na may angat ang buhay ng mga Pilipino. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Suportado ni Senator Raffy Tulfo ang pananatili sa pwesto ni Senate President Francis Escudero. Ayon kay Senator Tulfo, nasaksihan niya kung paano ito magtrabaho para sa institusyon. Ipinahayag din ni Senator Tulfo na may mga lumapit sa kanya mula sa kampo ni Senator Vicente Tito Soto III. Gayunman, nakapag-desisyon na umano siya na ibibigay ang suporta kay SP Escudero. Well, first of all, kilala ko si Cheese. I've worked with him for 3 years. At halos pareho ang work ethics namin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Sumangguni rin sa kanya ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo kaugnay sa kung sino ang susuportahan bilang Senate President.
Erwin consulted me. Sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said, ako ay kay Cheese. Now it's up to you. Hindi kita pwedeng diktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya, then kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumang-ayon siya sa akin. Walang ligtas sa sakuna at aksidente kahit nasa larangan ng sports. Sa Butuan City, isang lalaki na ilang beses nang na-dislocate ang balikat ng dahil sa paglalaro ng basketball ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue kamakailan. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Ngayong gabi, sir, na-incident diri, sir? Sa Kabutog? Oo. Naunsa ni pagkahitabo? Ikod, sir. Ikod lang, sir. Ikod, sir. Ikod, sir. Injury sa balikat ang tinamo ng isang binata sa Butuan City nang tangkaing agawin ng bola mula sa katunggali sa larong basketball. Bunsod ng tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad tinungo ng UNTV News and Rescue ang barangay Port Coyohon upang tingnan ang pasyente. Asa ang sakit, sir? Pakigunit ko, sir. Taas ni mo, sir? Dili. Straight ba? Straight ni? Kana daw. Kana taas. Mataas ni mo siya? Nadatna ng grupo ang binata sa basketball covered court ng barangay, kasama ang mga kalaro nito na inaalalayan siya dahil sa iniinda nitong pananakit ng kanyang kanang balikat. Agad nagsagawa ng initial na assessment ang team sa 21 anyos na lalaki upang matukoy kung gaano kalubha ang kanyang tinamong pinsala. Doon sa imuha. Dili. Ana. Kaya? Pa-street ni mo imong lawas, dili. Kanara kaya ni mo? Sige, sir, check ko panlain ni mo diri. Sir, diri, walay sakit diri, sir. Musakit siya kung ilihok or kung ilihok. Nahihirapan ang pasyente na itaas ang kanyang braso, kaya nilagyan siya ng isling at sote upang maibsan ang nararamdaman na sakit. Gayon din upang ma-stabilize ang kanyang balikat at maiwasan na maigalaw ito ng mali na maaaring magpalala sa kanyang kondisyon. Isling lang nato siya. Isling lang. Ayan ka sakit, sir, on and off or continuous? Napag-alaman ng grupo na dati na ring nagkaroon ng shoulder dislocation ng biktima, mahigit 1 taon na ang nakalilipas nang siya ay madaganan sa paglalaro. Labis nang ikinabahala ng binata ang pangyayari, lalo na't parehong balikat na niya ang napinsala. Guniti lang siya, sir. Ana lang siya, Para mabutangan na to tarong og isiling, sir, ha. Dili na nimo siya diri, ha. Pakuanon pero sakit na. Pero dili na nimo mairog, Matapos masuri ng grupo ang kanyang vital signs at mabigyan ng paunang lunas, agad na dinala ang binata sa Butuan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa nang umalis anumang oras ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines para sunduin ang mga Pilipinong naiipit ng gulo sa Middle East. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., matagal nang nakaayos ang kanilang contingency plan para sa posibleng evacuation ng ating mga kababayan. Inatasan na rin ni General Browner Jr. ang mga tauhan ng AFP na muling pag-aralan at i-update ang kanilang plano. Kailangan din anyang nakaposisyon na ang kanilang mga sasakyang eroplano at barko na gagamitin sa pagsundo sa mga nais nang umuwi ng Pilipinas. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nagbabala si US President Donald Trump na papatawan ng 100% taripa ang lahat ng produktong manggagaling ng Russia. Ito ay kung mabibigo si Russian President Vladimir Putin na magdeklara ng ceasefire sa loob ng 50 araw. Ito ang balita ni Clyde Sinta. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%.
And that's the way it is. Matagal nang hinihikayat ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na tapusin ang digmaan sa Ukraine, ngunit bigo umano siyang makuha ang inaasahang kasunduan. Dahil dito nagbanta na ang US na maharap sa mabigat na economic sanction ng Russia kung hindi pa rin ito papayag sa ceasefire. Kabilang dito ang pagpapataw ng 100% tariff sa lahat ng produktong inaangkat ng US mula Russia. Kasama rin sa plano ang pagpapataw ng secondary sanctions sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis at gas sa Moscow bilang paraan upang palakasin ang pressure laban sa Kremlin. I speak to him a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. Sa parehong pahayag, inanunsyo rin ni Trump na magpapadala ang Estados Unidos ng mga Patriot Air Defense System sa Ukraine upang protektahan ang mga pangunahing lungsod mula sa mga missile attack ng Russia. Nilinaw ng administrasyon na babayaran ng mga bansang kasapi ng NATO ang mga armas bilang bahagi ng kanilang suporta sa Kyiv. Bukod sa Patriot Systems, sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na kasama rin sa kasunduan ang mga missile at ammunition para sa depensa ng Ukraine. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Ukraine will take it up. Nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Europa para sa tulong nito sa Ukraine. Aniya, mahalaga ang mga bagong armas upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod laban sa tumitinding opensiba ng Russia. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta ang mga bansang Germany at Norway na magpapadala ng mga Patriot batteries mula sa kanilang kasalukuyang stock at bibili ng kapalit ito sa Amerika. Klein Senka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Piniyagan ng US Supreme Court si Pangulong Donald Trump na ituloy ang mass layoff sa Department of Education. Epektibo ito sa August 1 bilang bahagi ng restructuring at hindi batay sa kanilang performance. Mariing tinutulan ni Justice Sonia Sotomayor ang desisyon at nagbabala na ito ay banta sa separation of powers at makapipinsala sa karapatan ng mga estudyante. Tinawag naman ni Trump ang ruling bilang isang malaking tagumpay na magbabalik ng kontrol sa edukasyon sa mga estado. Ninakaw mula sa isang sasakyan sa Atlanta ang mga hard drive na naglalaman ng unreleased music ni Beyoncé. Kasama umano dito ang show plans at set list para sa kanyang Cowboy Carter Tour. Ayon sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente noong July 8, 2 araw bago ang 4 na gabing concert ng singer. Ang mga ninakaw ay mula sa rented vehicle ng kanyang choreographer at dancer na iniwan nila habang kumakain sa isang food hall. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente at naglabas na ng arrest warrant laban sa isang suspect. Bumuo ang Japan ng isang bagong ahensya na magsisilbing control tower at tutugon sa mga isyu kaugnay ng krimen at over-tourism na kinasasangkutan ng mga dayuhan. Ito ay sa gitna ng mabilis na pagdami ng mga foreign residents sa Japan na umabot na sa 3.8 million noong nakaraang taon. Ayon sa gobyerno, layunin ng hakbang na ito na maglatag ng mas mahigpit na regulasyon at mapanatili ang maayos na ugnayan sa mga dayuhan. Naglatag ng panukala ang ilang mambabatas para higpitan ang mga patakaran sa pagbili ng ari-arian at pagkuha ng lisensya ng mga foreigners. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Danto. Magandang gabi.
Nagsalita na ang Malacanang ukol sa isang isyong pilit na iniuugnay si First Lady Liza Marcos sa pagkasawi ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles County. Kasunod ito sa naging panawagan din ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na magpaliwanag na ang palasyo ukol sa usaping ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginap. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Hindi bahagi ng official entourage ni First Lady Liza Marcos ang nasawing negosyanteng si Paulo Tantoco noong Marso sa Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ikinalulungkot nila na nadadamay sa pamumulitika ang mga pribadong tao na nagluluksa. Paliwanag ni Yusek Castro, sadyang pineke ang isang bahagi ng sinasabing police report na galing umano sa Beverly Hills Police Department na kumakalat ngayon sa social media. Partikular na rito ang pagkakasama sa pangalan ng First Lady sa umunoy police report. Ayon sa opisyal ng Malacanang, may aktibidad ang First Lady noong March 8, ang araw mismo na naiulat na nasawi si Tantoco. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Pagbibigay diin pa ni Yusek Castro, iba ang hotel na tinuluyan ng First Lady noong siya ay nasa Los Angeles. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Ito ang mga paliwanag ng Malacanang kasunod ng pahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon sa senadora, lumalabas sa mga ulat na kumakalat sa social media na ang pagkasawi ni Tantoco sa LA ay dahil sa cocaine effects. Sinasabing bahagi umano ng entourage ng First Lady ang naturang negosyante upang ipromote ang Manila International Film Festival. Dagdag ni Senator Marcos, mas nakakabahala ang mga kumakalat na aligasyon online na maaaring may personal na kaalaman ng unang ginang tungkol sa mga pangyayari na ito. Kaya nararapat lamang anya na magbigay ng komprehensibong ulat ang palasyo ukol dito. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang posibleng magiging legal na aksyon sa mga umano'y nagpapakalat ng kasinungalingan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang performance audit na isinasagawa ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office na si Secretary Dave Gomez. Kaugnay nito, kinumpirma ng kalihim na hiningi niya ang courtesy resignations ng lahat ng appointees sa PCO. Ito ay bilang bahagi ng transition process sa bagong pinuno ng PCO. Dumating na sa Batangas ang mga remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap sa labi na missing sa Bungeros. Sinubukan muna ito ng divers ngayong araw bago isabak sa aktual na operasyon. Mula sa Laurel, Batangas, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang partikular na ginagawang test diyan sa ROV bago ito isabak sa paghahanap sa Taal Lake? Magandang gabi, Monica. Sa ngayon ay sinusubukan muna ng Philippine Coast Guard kung hanggang saan yung elevation dito ngang remotely operated vehicle sa ilalim ng lawa ng Taal. Ito ay dahil kapag malapit na sa bed ng Taal Lake ay magiging murky o malabo na ang visual ng operator dahil nabubulabog ng propeller ang burak sa lawa. Bukod dito, isa pang nakaapekto sa ginagawang diving operation ang pag-ulan na nararanasan ngayon dito,
kaya malabo pa rin ang nakukuhang image ng ROB sa ilalim. Simula kaninang umaga, 2 beses lang sinubukan ang paggamit ng underwater drone. Ayon sa PCG, kahit kaya nitong tumagal ng 4 na oras sa ilalim, hanggang 1 oras lang itong ginamit upang hindi masagad ang paggamit nito. Kaugnay ng issue, naghain naman ng isang resolusyon at 2 panukalang batas si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ngayong araw upang hilingin ang pagsasagawa ng investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Ayon sa kongresista, nais niya muling mag-convene ang House Quadruple Committee para siyang tututok sa gagawing investigasyon. Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? The fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Tinagurian ni Abante na isang modern horror story ang kasong ito ng mga nawawalang sabongero. Monica, sa ngayon ay patuloy yung isinasagawang post-assessment ng Philippine Coast Guard dito nga sa Laurel. At inaantabayan na natin, Monica, yung pagbaba ni Commodore Tobilla na sa ngayon ay nagsasagawa nga ng briefing sa nangyaring operasyon kanina. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Maaari umanong abuti ng 6 na buwan ang retrieval operation sa labi ng mga nawawalang sabongero. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi biro ang paghahanap sa napakalawak na Taal Lake, lalo na at pinaniniwalaan marami ang namatay doon. Sa ngayon, sinusubukan na nilang ayusin ang lahat ng ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Umabot na sa 71 buto ang nakolekta ng Philippine National Police Forensic Group mula sa Taal Lake. Ayon sa grupo, 6 sa mga ito ay posibleng buto ng tao base sa physical appearance nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. There are pieces na masasabi natin of human origin and meron rin pong pieces na masasabi natin na of non-human origin as reported by our medical legal officer sa Port Harcourt. Pero lang sa line yung sample, sir, wala pa tayong percentage complete possible na... As of now, ang positive po natin baka of human origin is 6. Out of the 91, 6 pieces po. Hindi magiging madali ang gagawing proseso ng Philippine National Police Forensic Group sa pagkuha ng DNA sample sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay PNP Forensic Group Deputy Director, Police Colonel Francisco Supe Jr., nasa 71 piraso ng mga buto ang nakolekta nila at base sa physical appearance nito, 6 lamang ang posibleng buto ng tao. Andun yung mga structures like the pubic bone, andun pa yung mga ischium, ilium, yung mga foramen, yung mga butas doon sa bone. So, ito, meron din sa animals na gano'n, pero yung shape is peculiar sa humans. Makikita mo talagang yung pang-tao siya. Malaking hamon din aniya sa kanila ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto, lalo na't matagal itong nababad sa tubig. Very challenging po ito kasi considering po na submerged po siya tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na say na madali to, mabilis to. Again po, nakasubmerge po ito. Paliwanag pa ng Forensic Group, aabutin ng 21 araw bago makapaglabas ng resulta ng cross-matching sa kaanak ng mga biktima. Ayon kay Lieutenant Colonel De La Torre, ang unang 7 araw ay tutukuyin kung ang buto ay sa tao o sa hayop. Kasunod ang panibagong 7 araw na igugugol naman sa pag-extract ng DNA sample sa mga buto. Pagkatapos ay karagdagang 7 araw naman sa cross-matching. Sa ngayon, ayon sa opisyal, mayroon ng hawak na 18 DNA profile ang Forensic Group mula sa kaanak ng mga biktima.
Sa kabila nito, tiniyak ng forensic group ang integridad ng resulta sa gagawing pagsusuri ng mga buto. Sa amin naman po is, whether or not maka-generate kami ng sample o hindi, we will still be trying po. We will still subject everything to examination po. Just as na magkaroon po kami ng findings. At upang masigurong hindi makontaminate ang mga sample, mayroon na ani ang mga tauhan ng forensic group sa Taal na siyang magbabantay sa mga nakukuhang buto. Meron kaming in-plan na ron eh. We form 4 forensic teams agad na composed of doctors, medical legal officers, DNA examiners, odontologists, mga ganun po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng pinuno ng Western Command ang iba't ibang estratehiya ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang mapalakas ang presensya nito sa mga islang sakop ng teritoryo ng bansa. Kabilang dito ang mga infrastructure projects, pagkakaroon ng Maritime Auxiliary Armed Forces at information dissemination hinggil sa totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Frima Salonga Gloria. More footprints will be coming in. Dadami ang sundalo, dadami ang ating kapabilidad, at dadami ang infrastruktura dito sa Palawan in the next 5 to 10 years. Kaya ang national government through our national defense ay mayroon ng mga proyektong nakalinya. Ito ang ilan sa bahagi ng tinatawag ng Armed Forces of the Philippines na operational strategies ng pamahalaan upang mapalakas ang ating presensya sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr., ongoing na ang ilan sa mga planong ito, gaya ng pagtatayo ng mga infrastruktura sa Pag-asa Island. Matagal lang nag-umpisa yan and marami na tayong mga koordinasyon sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno and ang pinakamaganda rito ay umusad naman at nagkakaroon ng idea ang mga senators natin and congressmen for them to support our projects in the West Philippines. Kasama rin sa plano ang pag-engage sa mga mangingisda sa kanilang operasyon sa karagatang sakop ng bansa. Magkakaroon ng Maritime CAFGO or Auxiliary Armed Forces. I-enlist po namin itong mga mangingisda. Bibigyan po namin ng malaking mothership para po sila ay malayang makapag-isda sa ating karagatan na nandoon ang ating mga kasundaluhan. Kakaroon po kayong sweldo. Meron kayong sweldo. And hopefully this will be approved by the Executive Department, for that matter, from the National Department to the Executive Department as soon as possible. Paigtingin din nito ang information dissemination na may kaugnayan sa West Philippine Sea bilang panlaban sa umano'y information warfare na ginagawa ng China. Yung mga bata dapat magkaroon sila ng kaalaman kung ano yung West Philippine Sea. Kahit wala pang direktiba galing sa DepEd, ang Western Command po ay pumupunta sa mga eskwelahan para mag-disseminate or magsabi kung ano ang issue about the West Philippine Sea, tsaka kung anong history ng West Philippine Sea. Kaisa naman ang sangguniang panlalawigan ng Palawan sa pagpapalaganap ng ganitong impormasyon. Katunayan, isinusulong nito na maisama sa curriculum ng mga mag-aaral ang tungkol sa WPS upang mas maunawaan nila ang totoong nangyayari sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nakasala ngayon sa sangguniang panlalawigan na ang gawing parte rin locally yung pagtuturo sa mga bata, especially elementary and high school, patungkol sa West Philippine Sea. Through this, people are made aware kung ano talaga yung sitwasyon ng Philippine Sea. Kasi sinasabi, we have to claim West Philippine Sea. Hindi natin pwede i-claim atin na yan eh. Ba't natin kukunin ang sarili ng atin? Binigyang diin naman ng Westcom at Palawan Local Government ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino upang manindigan sa ating teritoryo at huwag magpadala sa iba't ibang taktika na ginagawa ng bansang nais umangkin nito.
Sa ating mga kababayan dito sa Palawan and then sa buong Pilipinas, gusto po namin ipaabot sa inyo na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na direksyon nito is mapamulat and maipakita sa bawat mamamayan ng Pilipinas na ang West Philippine Sea hindi pwede nating ibigay kung kanino man. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang bahagi ng mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Nariyan ang ating kasaysayan, kabuhayan, at kinabukasan. Ipaalala natin sa lahat, lalo na sa mundo, ng West Philippine Sea ay sa atin. Ang karapatan ito ay hindi lamang legal, kundi makatarungan, at ang laban na ito ay laban ng bawat Pilipino. Frima Salonga Gloria, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikita ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT na madalas na mabiktima ang mga Pilipino ng mga scam hub sa Timog Silangang Asya. Dahil dito patuloy na nakikiisa ang Pilipinas sa ASEAN pagdating sa pagpapalakas ng laban kontra human trafficking. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The Philippines has been identified as a source country. This meant that our Filipino nationals are looking for opportunities outside the Philippines, and they fall prey to become victims of these scam hubs located outside the Philippines. Scamdemic. Ganito na maituturing ang paglaganap ng scam operation sa buong Southeast Asia. Ayon kay Attorney Hannah Manalili ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ikinababahala ng ahensya ang patuloy na pagdami ng mga Pilipinong nasasangkot at nasasagip mula sa mga scam hubs sa mga kalapit bansa. Back in 2023, the IACAT, in coordination with the Presidential Anti-Organized Crime Commission, alarmed with the number of Filipino nationals reported by the DFA as repatriated from scam farms outside the country. Nito lamang Marso, nasa higit 200 Pilipino ang na-rescue mula sa mga scam hub sa Myanmar na nakaranas umano ng iba't ibang klase ng pagmamaltrato. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa ASEAN upang labanan ang human trafficking. We've already driven country-to-country specific dialogues, knowledge exchange, and we are working towards moving into capacity building, not just with our regional counterparts, but with our Philippine posts and foreign service posts located in the ASEAN member nations. Paliwanag ni Manalili, mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa, lalo na kung ang mga biktima ay nasa jurisdiksyon na ng ibang gobyerno, na ang soberanya at kapangyarihan ay iginagalang ng Pilipinas. Dagdag pa nito, hindi lamang mga Pilipino ang nabibiktima dahil may mga dayuhan ding naililigtas mula sa mga scam hub na nasa loob mismo ng bansa. So we need to team up on how we can protect not only our own nationals who have become trafficked victims, but also the nationals of our neighboring countries as well. Samantala, tiniyak ng IACAT na tuloy-tuloy ang kanilang interagency efforts gaya ng raid, rescue operation at repatriation, Pilipino mang nasa ibang bansa o dayuhang nadadamay sa scam operations dito sa Pilipinas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng patuloy na kampanya kontra sa paggamit ng pekeng plaka, ipinakita ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang pagkakaiba ng peke sa orihinal na vehicle plates. Kasabay nito, inanunsyo rin ng ahensya ang target nilang distribution ng nasa mahigit 5 milyong na tenggang plaka sa lahat ng district office bago matapos ang Oktubre. Ito ang balita ni Mia Alonzo. 2015, kotse, tapos since na ano na daw ngayon, pwede na daw sa website yung LTO tracker, chinek po namin. Tapos yun, meron na naman. Tapos sinadya ako na dito, pumunta. 10 taon nang naghihintay ng plaka ng kaniyang sasakyan si Joseph Quinto. Ayon kay Joseph, taong 2015 pa siya nag-avail ng plate number, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito natatanggap. Dahil dito,
Kahit nagmula pa ng Las Piñas, ay dumayo pa ito ng Land Transportation Office sa Quezon City District upang personal na alamin ang estado ng kanyang aplikasyon para sa bagong plaka. Isa rin si Virgilio Alvarez na mayroon namang dalang authorization letter para sa plaka ng kanyang anak. Dahil sa busy schedule, siya na mismo ang nagpresenta na kumuha. Aniya, makalipas ang 9 na taong paghihintay, may linaw na rin sa wakas ang paglabas ng kanilang plaka. Tuwa ako, hindi na ako nag-aalala kasi siyempre iniisip ko rin yung sa anak ko kasi nasisita lagi kahit rehistrado. Sino may kasalanan? Hindi naman ang kasalanan ng anak ko, taon-taon nagpaparehistro naman kami. Samantala, ibinalita naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na solved na ang mga problema sa backlog sa mga plaka at ang natitira pa na nasa higit 5 milyon na mga backlog ay gawa na at target na ma-distribute sa mga district office nationwide pagsapit ng September hanggang October. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices, pero produce na lahat ng plates. Ipinakita rin ng ahensya ang paggawaan ng plaka kung saan nakapahinga na ang mga makina nito dahil nasa phase na ng pagbabalot at nakahanda ng iba para i-distribute nationwide. Samantala, habang puspusan naman ang pamamahagi ng mga nakatenggang plaka, may mga individual pa ring lumalabag sa batas sa pamamagitan ng pamimeke. Sa San Ildefonso, Bulacan, 4 na individual ang inaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group matapos na mahuli na gumagawa at nagbebenta ng peking plaka online. Kawawa mga pamilya ninyo, wala kayong kita, makukulong pa kayo, iiwan nyo pamilya ninyo, kaya kung may mga kasamahan pa kayo, tigil nyo na. At hinahanap na rin namin ngayon kung sino ang, kasi alam nyo naman, lahat ng illegal may protector yan, lahat yan. Ipinakita rin ng kalihim ang malaking pagkakaiba ng orihinal na plaka sa peke na binibenta ng mga nahuling sangkot. Hawak ni Secretary Dizon ang peke na plaka habang hawak naman ni DOTR Undersecretary Ramon Reyes ang orihinal na plaka. Actually, kung titignan mo yung lamination, ito mapapansin nyo, yung matte yung finish nito, ito medyo glossy. No, makintab, glossy. Tapos yung material, kita mo, di ba? Iba. At pati yung thickness, no? Tsaka yung yung size, medyo mas maliit ito, napansin nyo. Ang pinaka-importanting security feature na hindi nila magagaya at madadaya yung QR code. Para naman sa mga taon na ang hinintay para makuha ang kanilang vehicle plates, kabilang na ang mga 4-wheel vehicle owners, maaari nang malaman kung available na ang kanilang plaka gamit ang LTO plate tracker at masundan ang status nito. Kapag available na, maaari itong ipa-deliver direkta sa kanilang tahanan o kunin mismo sa LTO. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng mock elections ang Commission on Elections o COMELEC sa July 25 sa Lanao del Sur at Tawi-Tawi Province. Kaugnay ito ng unang Bangsamoro parliamentary elections na gagawin naman sa Oktubre. Mahigit 200,000 na mock election ballots ang gagamitin para rito. Samantala, 2.3 million official ballots ang nakatakdang iimprenta para sa BARM elections. Yan ay kinakailangan gawin natin bilang mga paghahanda patungo naman sa iba pang mga test hanggang sa sumaki tayo sa araw ng halala sa October 13. Nasawi ang isang lalaki habang nasagip naman ng 3 individual na na-stranded sa Budlaan Falls sa Cebu City matapos pumunta doon sa kabila ng masamang panahon. Nagdulot ng puno ang mga bodega ng bigas sa Cagayan ang 20 pesos per kilo na bigas program ng gobyerno dahil sa pagbagal ng benta papuntang National Capital Region. At nasaksihan naman sa Bantayan Island ang pambihirang light pillars na nagliwanag sa kalangitan. Ito ang balita ni JP Nunez.
Sa Cebu City, nasawi ang isang lalaki habang nailigtas naman ang 3 nitong mga kasamahan sa Budlaan Falls noong July 13. Isang high-risk rescue operation ang isinagawa ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Region 7 para mailigtas ang mga na-stranded. Sa kasagsagan ng pag-ulan at malakas na ragasan ng tubig, gumamit ng lubid ang responders para maitawid ang mga stranded sa ligtas na lugar. Nailigtas mula sa Mukpok area ang isa habang 2 naman ay malapit sa Budlaan Falls. Batay sa ulat ng mga otoridad, binalaan na silang huwag tumuloy dahil sa masamang panahon, subalit nagpunta pa rin ang magbabarkada sa falls. Sa Cagayan, bumagal ang bentahan ng bigas mula sa probinsya papuntang National Capital Region o NCR ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan. Nagdulot nila ito ng puno ang mga bodega dahil hindi agad na ibebenta ang mga bigas na inaani sa lalawigan. Idinaing din ng mga kooperatiba ang hirap sa pagbebenta at pangungutang sa gitna ng mababang kita. Ayon sa Cagayan Provincial Government, bunsod ito ng implementasyon ng 20 pesos per kilo na bigas program ng gobyerno. Kabilang ito sa tinalakay sa naging pagbisita ni Department of Agriculture Undersecretary for Policy, Planning and Regulations na si Attorney Asis Perez. Nangako ang opisyal ng DA na ipararating sa national government ang mga idinulog ng mga stakeholder sa agrikultura sa lalawigan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Cagayan Provincial Government, mga alkalde at mga kinatawan ng mga magsasaka at mangingisda. At sa Bantayan Island, nakuhanan ng isang photographer ang isang pambihirang light pillars sa Barangay Pataw noong gabi ng Linggo. Kita sa mga larawang nakuhanan ni Edison G. Rosel ang tila kulay green at kulay orange na mga pahabang ilaw sa kalangitan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, lumalabas ang light pillars kapag tumama ang liwanag ng buwan sa mga ice crystal sa atmosphere na kadalasan ay sa maninipis na cirrus clouds. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang kakaibang karanasan ang hatid ng isang pasyalan sa Benguet. Sa kauna-unahang pagkakataon, may glass walkway na binuksan sa Cordillera. Matatagpuan ito sa Itogon, Benguet at dinarayon na ngayon ng mga nature lovers at adventure seekers. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Gusto mo ba ng adventure, good food at nature vibes na hindi lang Instagrammable kundi sustainable pa? Welcome sa Mount Camisong Forest Park dito sa Itogon, Benguet. Matatagpuan ng Barangay Luwakan, Itogon ang Mount Camisong Forest Park and Events ang tahanan ng kauna-unahang glass walkway sa buong Cordillera Region. Ang tampok na atraksyon, ang Alapaap Glass View Deck, ay isang transparent glass walkway na nag-aalok ng breathtaking view ng kabundukan at kagubatan sa paligid. Ang mag-asawang Rick at Amy na dumayo pa mula Vigan, Ilocos Sur, bagamat may edad na sa una raw, natakot sila pero kinaya nila ang maglakad sa glass walkway. Okay, enjoy. Okay naman, nakakaalong lang. Parang manginginig, siyempre first time. Medyo parang takot na, hindi mo mawari. Ang travelers na sina Sid at Carl, sulit ang 5 oras na biyahe nila mula Tagaytay. Kaya't sinulit nila ang bawat oras na pagpasyal nila sa Mount Camisong. Sobrang unexpected na ganito yung madadatnan namin. Ito kakaiba siya, modern siya. Yeah, parang combination ng modern and nature nga, kaya nagustuhan talaga namin. Yes. Very relaxing yung place. And traveler kasi kami, so talagang na-stand kami sa place na to. It's so nice. We love it. Bukod sa tanawin, binibigyang halaga rin ng parke ang kalikasan. Ipinagbabawal ang single-use plastics at isinusulong ang mga sustainable practices tulad ng composting at rainwater harvesting. We also have a zero waste program. Talagang, as in every week yan, isa yan sa mga reports kung how many kilos of waste did you produce this week.
example, so monitor namin yan. And they try to, like meron kami we call the leather. Okay, so that we use yung mga peels ng fruits, yung vegetables, and we make it into the hydrated leather that we serve with the drinks. So we come up with, all of these mga different ways to help reduce our waste. Makikita rin sa loob ng parke ang Dagitab Amphitheater kung saan isinasagawa ang mga pagtatanghal ng tradisyonal na sining at kultura ng Cordillera. May plano rin ang pamunuan na palawakin ang parke sa pamamagitan ng pagtatayo ng Garden Park, Children's Park at ang Alpas Mountain Bike Trail. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa tulong ng Members Church of God International na ipagkaloob na sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center sa Bulacan, ang tugon sa kanilang munting kahilingan ng mga t-shirt na magagamit nila bilang uniform sa tuwing may okasyon sa lugar. Kasabay nito, nagsagawa rin ng libreng feeding program ang MCGI na inihanda para sa mga staff, gayon din sa mga kabataang pansamantalang nanunuluyan sa naturang rehabilitation center. Ito ang balita ni Nestor Torres. Alalahanin ng mga nangunguna sa pinakamalaking youth rehabilitation center sa Bulacan ang damit na magsisilbing uniforme ng 41 Children in Conflict with the Law o CICL na pansamantalang naninirahan sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center. Yun po sana gusto namin na magkaroon po ng plain na white t-shirt po yung mga bata. Kasi para po magandang tignan na hindi po paiba-iba sila na damit, lalo na po pag may bisita, may mga nakasando, may mga iba rin po, lalo na iba, walang mga dalaw, wala naman po talaga maaayos na damit. Sana po mabigyan kami o matulungan niyo po kami na magkaroon po yung mga bata. Ayon kay May Entenya, OIC ng Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center, naaawa sila lalo na sa tuwing may mga okasyon o pagdiriwang kapag hindi nagiging kaaya-aya ang suot ng mga bata dahil sa magkakaiba ang ginagamit nilang damit. Kaya naman, pangarap ng mga staff na makita ang mga kabataan na nakaayos at may pare-parehong kasuotan tuwing may pagdiriwang sa loob ng center. Kahit pa paano, hindi mo po makikita na isa maganda yung damit niya, maayos ako nakasando lang, ganyan. At least po makita nila na pantay-pantay sila pagdating po sa pananamit ng ma'am. Bilang sagot sa hiling na ito, agad na nagtungo ang Members Church of God International o MCGI Youth ng Bulacan upang magatid ng mga puting t-shirt na magsisilbing uniforme ng mga CICL sa Tanglaw. Pagbibigay niyo po ng oras. Salamat sa MCGI Cares talaga kasi pag-aalaga. Nakita niyo naman po na ang mga bata ng estudyante tuwan-tuwa. Sila po ay masaya lalo na pag may nakikita silang ibang tao. Lagi lang sila dito sa building. Hindi sila pwedeng lumabas. Bukod sa t-shirt, naghanda at nagkaloob din ang MCGI ng isang libreng tanghalian para sa mga residente ng center. Naghandog din ng mga awit ng pag-asa at pag-ibig ang mga MCGI youth. Mula po sa puso ng Tanglaw, maraming salamat po sa MCGI Cares, lalo na po sa mga kabataan na kasama ninyo. Yung pong white t-shirt na hiling po namin o request namin po sa inyo ay natugunan ninyo. Maraming pong salamat kasi malaking tulong po sa mga bata. Salamat sa buhay din ng mga bata ng youth ng MCGI. Sana ipagpatuloy nila yung mabuting gawain para sa kapwa. Maraming salamat sa inyo. Ang wish-granting activity ng MCGI Youth sa Bulacan ay bahagi ng malawakang proyekto ng MCGI na layong makatulong sa kapwa-tao at sa komunidad. Ito ay bilang pagsunod sa aral na itinuturo ng Panginoong Hesus na gumawa ng mabuti at magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Noemi Aran, Vicente Bailon at Edgardo Apilado. Maraming salamat din kina Ligaya Buendia, Ricardo Rementilla at Denise Babia. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, 41:1 na nagsasabi, "Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.